halaman. Kahit pagpunasan ko lang yung mga dahon ay nawawala na yung stress ko. Ayan, oh, ang ganda ng variegation niya. Yung mga lumabas. Nung nakaraan, nung bagong propagate ko to, hindi masyado maganda kasi, tag-ulan nun. Pero nung nagtag-init na, ayan na siya. Lumabas na, yan talaga yung mga legit na global photos. Ayan, ganyan po yung global photos. Hindi siya Manjula kasi white si Manjula. Ang cute din ni Manjula. Pero, ay kunin. Hello viewers. Ako po si Donna at nag-share po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. For today's video, i-share ko sa inyo yung 10 plants or marami pa naman kasi mga plants na pwedeng pang indoor na may aircon. So ito yung mga naranasan ko or yung nakikita ko talagang nagtatribe doon sa office namin na ang ganda pa rin nila kahit sa loob sila ng air-conditioned na room. Hindi ako nakapag-video sa kanila kasi nahihiya akong mag-video kasi syempre bago pa lang ako. 2 weeks pa lang ata ako sa kanilang nagtatrabaho pero sobrang amazed talaga ako dun sa pag-aalaga nila ng plants na kahit sa loob sila ng opisina ay hindi nagkakaroon ng mga sira-sirang dahon. Pero may pailan-ilan siguro kasi nakalimutan nila na diligan or yung masyadong busy na sila or yung mga maintenance hindi na masyadong napapansin na may nauuhaw na siguro yung plants. Kaya may pailan-ilan na dahon na nagkakaroon ng mga sira-sirang dahon. Pero thriving sila, hindi mo makikitaan na nagdudroop yung mga dahon, hindi mo na makikitaan na sobrang leg yung mga dahon. Ibig sabihin, nakukuha pa rin niya yung lights na gusto nila. Kaya naniniwala ako na kahit walang grow lights yung mga indoor plants ay magta-thrive sila, kahit fluorescent lang ay okay sila kasi nakita ko yun doon sa opisina namin. Number 1 na plants na pwedeng pang aircon kasi nakita ko yun doon sa opisina namin ay ganito, yung mga neon philodendron. Hindi siya pothos. Pag malayuan akala mo pothos pero pag nilapitan mo, yan, neon siya. Tapos ang cute na mga variegation nila doon. Parang nagbabrasil siya, halos nagbabrasil. Pero yung Brazil kasi dito sa gitna, 'di ba? Pero siya may mga ganitong variegation. Kahit na yung yung pwesto niya ay wala talagang hindi siya malapit sa bintana. Ang lights niya ay bumbilya lang talaga. Pero ang ganda talaga ng mga kulay niya, sobrang tingkad. Tapos hindi mo naman talaga makikitaan na talagang naghahabaan yung mga yung mga petiole niya. Same lang din dito sa akin na halos ganyan lang din, oh. Ang ganda ng mga ng mga dahon nila. Hindi masyadong nagkakaroon ng mga dulo-dulong bulok-bulok o yung nagka-crunchy yung mga dulo. Ang ganda niya. Pwede siyang pang aircon. Pero syempre, kung maglalagay kayo ng halaman sa air conditioned na na kwarto, make sure na may hangin na umiikot-ikot or yung electric fan. Kahit isang electric fan lang na umiikot-ikot doon. Hindi naman pang maghapon, magdamag. Kahit siguro mga 4 hours lang para nafe-feel nila yung pagka-jungle feels pa rin kahit na nasa loob sila or indoor sila. Number 2 na plants na pwedeng pang aircon na nakikita ko sa mall, sa mga opisina, ay itong rubber tree na to. Wala kasi wala naman akong aircon dito sa bahay. Pero tingin ko kung maglalagay kayo ng indoor plants na naka-air condition yung bahay nyo, ay thriving talaga tong mga to. Kasi itong mga rubber plant na to, or yung mga rubber tree, ay thriving sila kahit sa mga ma-aircon. Matitibay yung mga dahon nila na hindi naglalagas kahit nasa aircon sila. Kahit sobrang lamig, tolerate nila yung mga malalamig na lugar. Pero syempre, hindi nila natotolerate pag wala silang mga lights na nakukuha. Kahit pa lights na galing sa bumbilya yan ay okay lang, or grow lights pa yan ay okay na okay din. Kahit na walang talagang totally sunlight silang nakukuha, kahit doon sa malapit sa bintana nyo, magta-thrive sila. Kahit nakakulob yung kwarto, tapos merong parang bintana doon, pwede nyong ipwesto doon yung mga rubber tree nyo, thriving sila. Pero pag nakitaan nyo yung mga rubber tree nyo na parang naglalanta na yung mga dahon, or yung pa downward na yung mga dahon, ay yun, ibig sabihin nun, gusto niya ng lights na makakuha siya. Kahit ilabas mo siya ng kahit mga mga 4 hours lang sa labas ng bahay na kahit hindi direct sunlight, kasi kung ipapasok mo siya ulit sa indoor ay mas okay yun. Wag mo siyang i-direct sa sunlight kasi tolerate nila yung direct sunlight. Pero pag galing sa loob ng bahay, gradual lang dapat yung pagbibigay sa kanila ng sunlight kasi maglalagas din yun, magka-crunchy yung mga dahon, mag-yellow yung mga dahon hanggang sa maglagas yung mga dahon niya. So mauubos na yung dahon ng rubber tree. Ang ganda ng rubber tree sa loob ng bahay, lalo na pag mataas na, tapos halos doon sa kantong-kanto ng ng bahay mo ay lalagay mo siya. Very good na, very talaga siya, ang tawag doon. Ang ganda niya tingnan, parang napaka-elegant niyang tingnan pagka nandun siya sa pinakakanto ng bahay. Kahit na nagsosolo siya doon, okay na okay siyang tingnan, or talagang ang elegant niyang tingnan.
Ang ganda ng office namin kasi, yung parang, yung pinaka-head namin na babae kasi, ay plantita rin siya. So, nakakatuwang tingnan. Pag ikaw ay isang plantita din, tapos makikita mo sa loob ng workstation mo ay may mga halaman. So, nakakatuwa kasi magdadala din ako ng halaman doon sa lamesa ko, sa table ko, para mas ma-inspire ako. Tapos yung mga stress ko ay may higop talaga ng mga plants ko. So, magdadala talaga ako doon. Nahihiya pa ako magdala ng mga nakaraan, pero naiisip ko talaga magdadala ako sa Monday. Number 3 na plants na pwede mong ilagay sa air-conditioned na room or yung pang-indoor mo ay itong mga fiddle-leaf fig na to. Wala akong fiddle-leaf fig, pero gusto ko magkaroon ng fiddle-leaf fig. Kaya lang, medyo hindi ko masyadong na yung beauty ni fiddle-leaf fig. Hanggang sa nakita ko doon sa sa lobby ng ng indoor namin. Gandang-ganda ako sa niya, sa tayong-tayo niya. Hindi masyadong naglalagas yung mga dahon niya kasi hindi siya naglagas kasi kumpleto yung mga dahon niya hanggang sa taas. Makikita mo naman kasi pagka nalagasan na yung mga dahon ng mga ficus kasi mababawasan or makikita mo doon sa pinaka stem niya na nabawasan siya ng dahon. Ang ganda niya. So gusto ko talaga magkaroon ng fiddle leaf. Bibili ako ng fiddle leaf kasi kahit wala akong aircon, nagagandahan ako dun sa dahon niya na parang pabuka, yung parang pa-heart na tapos parang may pa-sexy na dahon. Yun yung bibilhin ko kasi meron ako mga nakikitang fiddle leaf na maliliit. Gusto ko rin siya kasi meron din ako nakita na parang mas mas maiikli yung petiole niya tsaka yung parang maiikli yung internodes ng ng dahon, yung yung tawag doon? Basta yun, ang ganda ng fiddle leaf. Kasi dati hindi ko masyadong na-appreciate yung beauty ni fiddle leaf fig. Pero nung nakita ko siya doon ang ganda ng parang ang niya, parang katulad sa mga rubber tree kasi ficus din naman sila na kahit isa yung lang niya, isang stem lang na hindi talaga kalat-kalat yung stem, ay ang ganda niya or napaka fuzzy niya or napaka yung parang elegante niya sa loob ng kwarto na i-display mo siya doon sa loob ng bahay. Ang ganda niya sa kantong-kanto talaga ng bahay or yung parang plain lang na design tapos nandun yung fiddle or yung ficus. Ang ganda niya. So bibili ako nun talaga. Thriving sila. Wala akong nakitang mga naglagas na dahon, wala akong nakitang mga sira-sirang dahon. So bili na kayo ng fiddle leaf kung wala pa kayong fiddle. Kasi nagpasama. Bibili din ako nun sa mga susunod na araw siguro. Naghanap lang ako ng magandang variety or yung magandang dahon kasi pag nakakabili ka ng parang galing sa China, mas gusto ko yung mga yung mga dito talaga sa atin, local lang sa atin kasi mas less sa sakit or yung mga parang mga dot-dot ng mga sira-sirang dahon. Pag nakitaan mo kasi ng mga dot-dot, parang pangit na siya tapos lalaki yun, di ba? Pag mga China plants, mga galing sa China, medyo nag-hesitate ako bumili kasi pagka medyo nakitaan mo yung pangit yung sa kanila, cultured, kasi magaling sila mag-cultured. Maramihan sila mag-cultured. Hindi sa magaling. Yung parang feeling ko, hindi siya pang matagalan na beauty. Parang ganun. Kasi, kaya hindi na ako masyado bumibili ng mga galing sa yung mga China plants kasi danas na danas ko na sa kanila yung mga problema na kailangan mo talagang lutasin or kailangan mo talagang maging parang very vigilant sa mga dahon nila kasi kung hindi mo talaga aagapan, mauubos yung dahon niya, masisira agad yung halaman, nagtutunaw yung mga halaman. So, mas maganda yung lokal dito sa atin or yung nag-acclimate na dito sa atin. Tapos, makikitaan mo siya ng wala masyadong mga sirang dahon or wala yung mga dot-dot na rust fungus. Yun yung magandang bilhin. Number 4 na plants na gustong-gusto ko doon sa mga nakikita kong mga indoor plants na pwede mo silang ilagay sa indoor or yung air-conditioned na kwarto ay itong mga Dracena. Kahit anong uri ng Dracena, thriving sila. Nakakita ko nito sa McDo, nakakita ko nito sa Jollibee, nakakita ko nito sa yung mga tawag dito, mga opisina. Kahit sa office namin meron ganito. Kahit maliliit, kahit malalaki, thriving sila. Less maintenance, hindi mo kailangan. Ito tuyong-tuyo yung nito kasi nandun to sa yung bintana, yung lagayan sa pasamano ng bintana. Hindi siya masyadong alagain. Kahit hindi mo diligan ng diligan, hindi mo tusukin yan. Makikita mo naman kung tuyo na yung potting mix. Tsaka kahit mag root bound, hindi nagsisira yung mga dahon niya. Hindi kamukha ng iba katulad ng mga philodendron na pag nag-root bound na talaga totally, minsan naglalagas na yung mga dahon, nagtutunaw na yung mga dahon. Hindi mo kailangan ganunin si Dracena. Ang cute nila, less maintenance talaga sila. Siyempre pagka nasa kwarto siya, hindi mo talaga masyadong or pangit siya kung lagi siyang basa, kung lagi mong didiligan, lagi mong kasi syempre parang madudumihan doon sa pwesto niya. So kung magdidilig kayo ng mga ganito, pwedeng
bottom water lang kasi ang ganda rin niya i-bottom water kasi pagka talagang sobrang dami niya ng mga ugat, mas nakakakuha siya or mas gumaganda yung mga dahon niya pag bottom water sa kanyang magdamag, tapos babalik mo doon sa indoor or doon sa pwesto mo sa kwarto. Maganda to sa mga work from home, kung nag-work from home ka na yung talagang ang pwesto mo ay air condition, tapos gusto mo ng mga halaman kasi busy ka naman, na pang less maintenance, na hindi masyadong alagain, Dracena ang maganda ipasok or dalhin sa opisina. Number 5 na plants na pwedeng pwede sa indoor na naka aircon ay itong mga yan. To. Yan, yung mga monstera na yan. Kahit yung mga variegated monstera ay magta-thrive sila. Pero syempre, mas gusto ko kasi yung mga variegated, yung mga variegated na monstera, mga albovar, or yung mga aurea variegated, ay mas maganda doon sa malapit sa bintana. Kahit na aircon yung bahay mo or yung kwarto na paglalagyan mo sa kanila. Basta may bintana silang, doon sila sa bintanang malapit, or yung parang nakakakuha lang sila ng sunlight na yung filtered na talaga, or mas maigi meron siyang nakatutok na grow lights, magta-thrive siya doon. Pero mas gusto ko talaga yung mga ganito. Ang ganda nila sa indoor, ang ganda nila sa kahit na sa mga yung malalamig or yung parang super lamig talaga na na air conditioned na kwarto. Caring nila. Pero syempre pag mga ganun, wag niyo tututukan ng aircon. Kung nandun yung aircon yung banda, wag niyo itututok doon sa monstera. Magtutunaw din kasi yun. Same sa mga succulents. Hindi sila agad-agad magtutunaw, pero unti-unti silang magtutunaw. So sayang lang ng monstera natin. Doon natin sila ilagay sa hindi talaga tutok sa aircon. Hindi. Kung ang aircon nyo ay talagang yung malakas, wag masyadong yung tatamaan ng aircon. Magta-thrive sila doon, hindi maglalagas yung mga dahon niya, hindi magsisira. Kasi less maintenance din kasi yung mga monstera, kahit hindi mo diligan ng diligan, na once a week mo lang diligan, ay okay na okay sila. Kahit yung mga constellation, magta-thrive sila. Lalo na pagka, maganda rin yung mga constellation sa loob ng kwarto or yung sa indoor siya kasi nagta-thrive sila, nagkakaroon ng mga variegation kahit na yung parang kaunti lang yung lights na nakukuha nila. Ang maganda pa doon, pagka sa indoor sila, nakaunti lang yung lights, hindi masyadong magtutunaw yung mga dahon nila kasi hindi masyadong magpo-full bar or yung parang magcha-chunky yung mga variegation niya. Kasi pag nag-chunky yung variegation ng mga Thai constellation nating monstera, ay nagsisira din yung mga dahon or nagtutunaw yung mga chunky na variegation. Kasi syempre, weak yung mga pigments ng mga dahon na yun na may mga variegation na chunky. So nagtutunaw siya. Mas maganda yung constellation na parang sabog-sabog yung variegation para hindi magtunaw yung dahon niya. Number 6 na plants na pwede mong ilagay sa indoor na air conditioned ay itong mga Dracena. Ano nga to? Aglaonema, yun. Yung mga aglaonema ay thriving sila. Medyo nagiging leggy lang sila pero nagta-thrive sila. Pero mas gusto ko talaga itong mga katulad lang din sa yung mga dumpkin, parang katulad din sa mga aglaonema na parang hindi nagsisira yung mga dahon, na ang ganda pa rin ng variegation, na talagang genetic variegation yung mga dahon nila kahit nasa loob sila ng air conditioned na room, na hindi sila masyadong alagain kahit di mo diligan. Parang mga 2 times a month lang siya diligan, ay caring nila. Hindi sila nagsisira. Kasi yung mga dumpkin ko, meron akong in-offer sa church namin na yung ang pangalan ng dumpkin ko na to? Si Rudolph ko dito na dumpkin. Ang ganda niya, kahit hindi siya masyadong wala masyadong sunlight na nakukuha, tapos fully air conditioned yung sa church namin banda, yung pinaglalagyan niya. Ang ganda niya pa rin. Hindi ko nakitaan ng sirang dahon or bulok-bulok na or parang nagka-crunchy yung mga dahon. Ang ganda niya. Tapos less maintenance din. Tapos kahit busy kang person or kahit hindi ka masyadong nagdidilig or hindi ka masyadong nagpupunas ng mga dahon sa kanila, ay okay na okay yung mga dumpkin. Tsaka yung aglaw. Okay din yung aglaw. Yun nga lang, pag aglaw, wag mo masyadong didiligan yung aglaw kasi pagka nasa kwarto kang malamig, si aglaw ay magtutunaw kung laging basa yung potting mix niya. Parang sa katulad sa dumpkin, halos isang beses lang sa isang buwan mo siya diligan pagka nasa loob siya ng kwarto na air condition. Number 7 na plants na pwede mong ilagay sa indoor na air conditioned or air conditioned na pwesto ay itong mga yan, yung mga ang tawag dito, snake plants yan. Kasi kahit well-rooted na sila or talagang sobrang dami na ng ugat nila, hindi sila alagain. Hindi mo kailangan palitan ng paso. Mas gusto nila yung naro-root bound sila bago sila magkakaroon ng mga bagong dahon. Ayan, may mga bagong dahon, hindi lang masyadong kita kung bagong dahon. Mas light yung bagong dahon na naglalabasan kaysa dito sa mga dark. Ayan. Kahit na super root bound na yan ay
may mga lumalabas pa rin mga dahon yan kasi gustong-gusto nila yung naro-root bound sila. Matagal silang magkaroon ng mga bagong dahon pagka hindi pa sila root bound, mabagal silang magkaroon ng mga bagong dahon pag hindi pa sila root bound kasi parang mas pinupush nila yung magkaroon ng mga bagong ugat. Matagal din kasi maglabas to ng mga bagong ugat. Kaya pag nakita mo yung mga ugat ng mga snake plants ay talagang antitigas kasi yun ay talagang matibay na lack of water, lack of lights, overwater, hindi sila masyadong alagain. Kasi kung bago ka palang naghahalaman, mas maganda siyang alagaan kasi hindi siya alagain, unlike sa mga succulents na kung dadalhin mo siya sa opisina na sa sobrang lamig ay magtutunaw pa rin kung hindi ka masyadong marunong mag-alaga. Kung mga bago ka palang nag-aalaga, mas maigi sa'yo yung mga ganito. Pwede mo siyang ilagay doon sa lamesa mo or sa table mo sa office. Pwede mo siyang ilagay sa loob ng kwarto mong super lamig or super tawag dito air condition. Pwede siya, thriving siya kahit isang beses lang sa isang linggo siya i-bottom water kasi maganda siya i-bottom water ng magdamag. Or kahit sa isang buwan mo lang siya i-bottom water ay okay na okay sa kanila. Hindi siya masyadong alagain. Katulad nito, yun nga lang, wag mo masyadong papalitan ng paso. Hindi siya masyadong nangangailangan ng mga pagpapalit ng mga paso o yung kung papalitan mo kasi to magbabago na naman or magtatagal na naman siya magkaroon ng mga bagong dahon. So parang ang pagpapalit sa kanya ng mga paso ay 2 to 3 years mga ganon bago mo sila palitan. Pero pag mga ganitong super lago na talaga tapos halos wala nang potting mix dito, pwede man na tong i-repot pag ganito kasi super liit ng mga dahon niya ng paso niya. Kaya papalitan ko na siya ng paso siguro mga 2 months pa bago ko siya palitan ng paso kasi ngayon pa lang siya nagkakaroon ng mga bagong dahon kasi dumami na yung mga ugat niya. Number 8 na plants na pwede mong ilagay sa air condition na dahon na kwarto ay asa na yung mga air plants ko? Ay, nandun ata sa loob yung mga air plants ko. Yung mga air plants, kahit wag mo siyang i-sprayhan or tututukan ng aircon or ilalagay sa tutok na aircon. Kahit di mo siya diligan, kahit hindi mo siya tawag doon, yung basain, kahit di mo siya i-mist, yan, mabubuhay sila sa air condition. Basta may maganda ka lang pagpupwestuhan sa kanya or yung parang may handle ka, nasa loob kasi yung ka air plant ko, hindi ko nakuha. Ang ganda ng mga bulaklak niya, super ganda ng kulay, tapos yung parang nagkikindi-kindi yung mga kulay niya. Ang ganda niya sa loob ng indoor or hindi siya masyadong alagain. Pwede rin siya sa mga hindi masyadong or mga busy na na mga plantita diyan. Pwede siya kasi ihang mo lang siya, okay na siya kahit mapa-indoor pa na air condition yung kwarto ay okay na okay sila, thriving sila. Di sila natutunaw. Danas ko dito sa mga air plants ko dito na wag mo siyang didiligan kasi yung air plants ko nilagay ko dito banda. So pag nagdidilig ako ng mga pero ito si buhok na Esther ay okay siya. Ay nandito pala si buhok na Esther, wait lang. Ito si buhok na Esther. Kahit nadidiligan siya, okay lang sa kanya. Tapos nagkakaroon siya ng mga bagong dahon. Akala ko, hindi ko halata dati na nagkakaroon siya ng bagong dahon. Pero, naglalight pala yung mga dahon niya dito. Ang gara, ang ganda. Ang cute ni buhok na Esther eh. Kahit nadidiligan siya lagi, okay lang sa kanya. Pero syempre, pag nasa air condition yung kasi mahangin dito sa pwesto niya. Pag air condition mo siya ilalagay, huwag mo siyang didiligan kasi baka magtunaw siya doon or hindi ko lang sure kung talagang magtutunaw siya pero parang ganun yung nasisense ko or yung naiisip ko pagka lagi siyang basa or pag in-spray siya or minist siya, pangit siya pag imimist sa loob ng bahay or sa air condition. Mas maganda siya sa kung mamimist mo man siya or madidiligan mo siya na hindi sinasadya yung mahangin na pwesto katulad dito kasi nilagay ko to sobrang konti lang. Ayan na, ang haba na niya di ba nakita niyo yung kilikili ko, ayan ang haba na niya Tapos makikita mo yung mga bagong dahon niya, green na green. Tapos yung mga luma niyang dahon ay parang silver siya. Ang ganda. Ang lakas maka-jungle vibes nito kasi pagka sinabit mo lang dito, gandang-ganda na siya diyan. Meron pa dalawa to eh. Marami to nung binili ko para mga 20 na ganito tapos hindi pa masyado malago. Ito mga 4 keeps ko na to kaya hindi ko na siya binenta. Ang ganda niya Ang cutie. Ay hindi, meron pa pala akong available dalawa. Andun sa unahan. May dalawa pa pala akong available sa Shopee ko. Kung gusto nyo mag ng buhok ni Esther. Ang cute niya rin Niyaan ko lang siya dyan. Tapos humahaba siya ng humahaba. Kahit sa indoor siya, kahit hindi siya masyadong alagaan ng alagaan, diligan ng diligan, carry lang kahit mga 1 taon ata siyang hindi mo i-mist, ay okay na okay lang sila. Hindi mo kailangan diligan ng diligan to. Pero syempre, iba pa rin yung jungle feels pag nasa labas ng bahay, yung mga air plants. Pero
kung gusto nyo maglagay sa air condition na room ng mga air plants, carry, kahit itong si Buhok na Esther ay carry niya. Huwag nyo lang siyang didiligan ng didiligan. Kasi danas ko dito sa mga air plants na to, pagka lagi mo siyang nadidiligan, nababasa, ay nagtutunaw siya, nabubulok siya. So, sayang lang ng air plants natin. Medyo pricey pa naman yung mga air plants. Kaya, kung magtutunaw siya, maging hinayang ka talaga. Yun lang yung pinakaano sa kanya, wag mo siyang diligan. Lagay mo lang siya ng hangin lang talaga, totally yung ano niya kailangan niya, hindi kailangan ng tubig. Or lights, kahit hindi masyadong malights doon sa paglalagyan mo sa kanya. So thriving talaga siya kahit sa kwarto lang na wala talagang masyadong lights na nare-receive from sunlight or kahit sa yung bumbilya or grow lights ay carry nila, mabubuhay yung mga air plants. Number 9 na plants na pwede sa air condition na plants ay plants na kwarto ay itong mga kahit anong uri ng photos, mapa-neon photos. Doon sa office namin, ang daming mga neon photos doon. Thriving sila, ang gaganda ng mga dahon nila, walang mga bulok. Kahit mga ganito, yung mga variegated or yung mga marble na, ang ganda ng variegation nito. Kahit yung mga marble photos mo ay magta-thrive. Kahit yung mga global photos, ang ganda ng, gusto ko lang i-flex talaga yung mga global photos ko. Kasi nilabas ko yan dito. Ang ganda kasi ng mga variegation, oh. Nilinisan ko kasi yung mga old leaf niya, oh. Kasi may nakikita akong parang scale. Kaya nandito siya sa katabi ko. Ay, ayan, oh. Kasi kahit busy naman ako, gusto ko pa rin parang pang tanggal stress sa akin itong mga halaman. Kahit pagpunasan ko lang yung mga dahon ay nawawala na yung stress ko. Ayan, oh, ang ganda ng variegation niya. Yung mga lumabas nung nakaraan, nung bagong propagate ko to. Hindi masyado maganda kasi tag-ulan noon. Pero nung nagtag-init na, ayan na siya. Lumabas na, yan talaga yung mga legit na global photos. Ayan, ganyan po yung global photos. Hindi siya Manjula kasi white si Manjula. Ang cute din ni Manjula. Pero, ay kunin ko yung Manjula para makita niyo yung Manjula. Ang ganda rin kahit yung mga mumurahing mga halaman. Ito, medyo pricey pa to si global photos. Wait lang. Ito si Manjula. Ayan, oh. Ayoko nagpo-full bar siya kasi magtutunaw yan pag full bar. Mas gusto ko yung marbling na Manjula, yung ganito, oh. Kaya lang talagang hindi mo maiiwasan nagpo-full bar yung Manjula. Ayan. Meron akong pinapalaking Manjula, yung parang pinapadikot ko sa sa pader. So siguro sa mga susunod na panahon makikita niyo yun, yung mga pinapaano kong Manjula, pinapalaking kong mga dahon. Kasi nakadikit na siya sa pole. So aantayin na lang natin, na-excite na ako na lumabas yung mga malalaki niyang dahon. Hindi naman siya giant, pero feeling ko maglalakihan yung mga dahon ng mga photos natin pag nakadikit sa pole or sa pader. Kasi nakagawa ako nun yung golden photos ko, kahit lang, pader lang, or hindi ko talaga sinasadya na dumikit siya doon, talagang dumikit lang siya doon, gumapang lang siya doon. Ang lalaki ng mga dahon niya. So rin to, tinatry ko lang lumaki yung Manjula ko na, or lumaki yung dahon ng Manjula ko dito, kahit hindi siya yung giant. Kasi meron kasing giant na 'di ba, na ang tawag dito na Manjula, pero tatry ko tong mga na to, hindi giant, kung lalaki talaga yung dahon niya. Ang ganda unang variegation niya. Kaya lang ayoko masyadong maputi yung Manjula kasi tunawin siya pagka maputi. Unlike dito sa mga ganito, oh, mga global photos, ang ganda, oh, pag tinatamaan ng araw. O, di ba? Unlike dyan, hindi siya nagtutunaw. Yun lang, make sure na hindi nyo siya masyadong didiligan or ma-overwater. Kasi pag lagi mo siyang na-overwater, hindi siya mabilis mamatay, matagal siyang mamatay. Pero pag lagi mo siyang na-overwater, magtutunaw yung mga dahon na yan, yung mga variegation niya nagtutunaw, so papangit yung mga niya, yung mga dahon niya. Ang ganda, tuwan-tuwa ako dito. Kitang-kita yung variegation. Same dito sa isa. Kitang-kita yung variegation, oh. Lalo na to, oh. Ang cute. Nagi-green on green siya. Ang cute. Kakatuwa din naman to. Yan. Ganda-ganda ako sa mga photos. Kahit mura lang sila, kahit hindi masyadong, tapos hindi pa masyadong alagain. Pag bago ka palang naghahalaman, mag-collect ka ng mga photos. Kasi, ang ganda nila sa garden. Tapos, ang ganda nilang tingnan araw-araw. Kasi, laging lumalabas yung mga magagandang dahon. Ang bilis pa niyang magkaroon ng mga bagong dahon. So, hindi ka mag-aantay talaga. Or kung mainipin ka, mag-photos ka, marami rin namang variegation ng photos na talagang matutuwa ka sa mga bagong dahon na lumalabas sa kanya. Itong global photos na to, parang nabili ko to, 2 dahon lang dati. Parang 350 or 500. Mga ganon, less than 500, mga ganon. Kasi tinawaran ko yun. Pero,
Hindi ako nagsisising binili ko siya ng mahal noon kasi gandang-ganda pa rin ako hanggang ngayon sa kanya. Yung likod niya ay parang nagkintab-kintab, yung parang may nagki-crystallize. Yan. Hindi lang kita sa ano kasi sa dito sa yung parang sa camera hindi masyadong nakikita yung mga nagki-crystallize. Pero pagka nagkaroon kayo ng mga ganitong global photos, talagang matutuwa ka sa variegation. Ay, kahit mahal ko siya nabili, okay na okay lang kasi ang cute niya. Kahit yung mga neon photos, ang cute din nila kahit na sobrang lamig doon sa pinagpupwestuhan nila. Hindi sila nagtutunaw, hindi sila nabubulok, hindi sila alagain, hindi sila masyadong kailangan ng tubig araw-araw, lalo na sa pag aircon yung pinaglagyan nyo, hindi mo kailangan diligan ng diligan. Kahit mga isang beses lang siguro sa isang buwan, ay okay na sila sa air condition. Number 10 na plants na pwede sa air conditioned na room ay itong mga Scindapsus na to. Kasi itong mga Scindapsus natin na to, hindi siya masyadong alagain na diligan ng diligan, lalo na sa aircon, or hindi siya masyadong nanghihingi ng water, nanghihingi ng lights. Kasi yung variegation nila ay blister variegation na kahit walang lights, kahit madilim siya na pwesto nakalagay, ay ang ganda pa rin nila. Pero syempre, iba pa rin pag may lights silang nakukuha. Pero kahit nabumbilya lang yung lights na makuha nila, kahit doon sila sa kwarto na hindi masyadong na walang bintana, ay okay lang sila, thriving sila. Pwede silang padikitin sa pader hanggang sa nagagandahan yung mga dahon nila, or talagang nagkikislap-kislap yung mga dahon nila pagka natatamaan ng ilaw. So ang ganda nila pang display sa kwarto kung nagwo-work from home ka tapos air condition yung room mo. Pwede mo siyang ilagay sa lamesa mo, nakalaylay lang sila, or pwede siyang naka-pull din. Ang ganda rin nila. Thriving sila, hindi sila magtutunaw or hindi sila, syempre wag mong diligan ng diligan everyday pagka nasa air condition sila. Pero hindi sila magtutunaw kahit na hindi mo sila diligan ng buong buwan, or hindi sila masyadong magtutunaw yung mga dahon niya, kung unlike sa mga ibang mga halaman na pag naligay sa air condition ay talagang naglulusaw. Si Scindapsus ay hindi. Ang kapal ng mga dahon niya, yung petiole niya hindi masyadong naglelegi pagka nasa indoor sila. Pwede siya sa indoor, mapa-aircon pa yan o hindi. Additional na pwede mong plants na ilagay sa indoor na air condition mong room ay itong mga Calathea. Ayan. Si Calathea kasi gustong gusto nila. Nakakita na ako ng marami nito sa indoor at outdoor. Pero nakikita ko maganda sila kahit indoor na air condition. Ito kasi ang gusto nila malamig, mahalumigmig, parang ganun, parang mahamog. Yun yung gusto nila, mahamog-hamog. Tapos pag ilalagay mo siya sa indoor na air condition na room, ay make sure na may hangin pa rin kaunti. Kahit mga 2 hours ka magpahangin or 3 hours ka magpahangin doon sa kwarto mo, ay caring nila yun. Huwag mo lang silang itututok sa aircon. Syempre, kahit anong plants naman, pag nakatutok sa aircon ay masisira. Very good sila kahit sa air condition na room. Ito yung mga nabili ko, mga freebie sa akin na ang papangit dati, tapos ngayon magaganda na sila. Ayan dati, ganyan sila ng mga binigay sa akin. Pero ngayon, maglabasan na yung mga dahon nila Hindi ako into sa sa Calathea, pero nagagandahan ako sa mga makukulay nilang dahon kasi mahilig ako sa makukulay. Pero syempre, iba pa rin talaga ang ganda. Ngayon kasi parang nagagandahan na rin ako sa Calathea pagka naiisip ko ang pangit nung binigay sa akin. Tapos pag makikita mo ang gaganda or ang kikinis na ng mga dahon na lumalabas sa kanya, ayun, may pasuloy pang isa mawawala talaga yung stress mo Kasi bigay lang naman to sa akin, so tatanggihan ko pa ba to? So kailangan pagandahin natin yung mga plants. Caring nila Kahit sa aircon yan, hindi yan mabubulok. Kahit dun sa loob to ng CR, hindi siya nabubulok or yung gusto niya kasi may humid environment. Sa CR kasi may humid environment. Pero syempre pag sa indoor mo siya ilalagay na mahalumigmig or malamig, ay okay lang sila. Wag mo lang siyang diligan ng diligan. Tapos syempre pag Calathea kasi wag mong imimis kasi hindi magagandahan yung mga dahon nila pag imimis mo siya pag sa loob siya ng kwarto. Hindi siya masyadong nagpapadilig pagka air condition yung kwarto mo. Hindi mo masyadong kailangan diligan yung mga Calathea. Magta-thrive sila doon. Yan. Same dito sa mga ganito. Yan. Yung mga money tree na yan, magta-thrive yan kahit malamig yung kwarto. Marami pang mga mga variety ng Calathea na ang gaganda rin ng mga dahon. Marami din silang mga problema. Kung nahihirapan kayo magpabuhay ng mga Calathea, kung bago pa lang kayo nag-aalaga ng Calathea, meron akong video dyan. Pwede yan makatulong sa inyo kung gusto nyong mapabuhay yung mga or mapaganda yung mga Calathea nyo. Ayan, click nyo lang yung video na yan. For yan.